Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa ay dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila ay napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain ng katabi, sabihin, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nagsisimba online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Bagamat alam ko sa Middle East, hindi maganda ang kanilang araw. Be assured na inaalala namin kayo sa aming mga panalangin. Nais kong simulan ng ating pagninilay sa kwento. Hindi na ako naubusan ng kwento. At ito yung paraan ko para mas mapadaling intindihin ang aral na tinuturo sa atin linggo-linggo. At ang aking kwento ay tungkol sa isang mag-asawa na bagong kasal. Katatapos lang magpakasal na mag-asawa, pinlano nila na bumili ng piano. Alam niyo ba yung piano? Di ba? Yung tinutugtog, Bumili ng piano, Matapos nilang magbilang ng mga regalo na natanggap nila, sabi ng mag-asawa, bili tayo ng piano. Kasi gusto ko yung magiging anak natin tutugtog ng piano. Gusto ko sa bahay natin makakarinig ako ng mga awitin na tugtog mula sa piano. At ganun nga ang ginawa ng mag-asawa. Bumili ng piano. Hanggang sa sila ay magkaanak. Biruin mo, meron na silang piano, wala pang anak. Ganon nagplano ang mag-asawa. Ganon nila kagusto. At kahit hindi sila musikero, gusto nila magkaroon ng piano at tutugtog ang kanilang magiging anak at maririnig sa bahay ang mga awiting tugtog ng piano. Ganon nga nangyari. Nang magkaanak, at lumaki ng kaunti, mga after 3 years to 4 years,
naturuan magpiano. Sinimulang mag-aral, magpiano ng kanilang anak. At bagamat bata, no, nakakatugtog kaunti, no, kahit na papindot-pindot. At may naririnig na tunog ng piano. Ngunit, nang magsimula ng mag-aral ang bata, nang magsimula ng mabarkada ang kanilang anak, at ng kung ano-ano pang mga lakad, hindi na muling nakatugtog ng piano. Wala nang tugtog na narinig mula sa piano. Sa paglipas ng panahon, naging dekorasyon na lang yung piano. Sino ba may mga piano dyan sa bahay? Taas nga ang kamay. Oh, di ba? Yung pagka walang tumutugtog, dekorasyon na lang yan. No? May piano kami noon, no? Dekorasyon lang din. No? Dekorasyon na lang. Pero, hindi naman binibenta na mag-asawa. Kasi umaasa pa rin sila na isang araw, makakarinig sila ng tugtog mula sa piano. Baka siguro pag-graduate na nung anak, o pagka nagka-oras, makakatugtog muli ang anak. Hindi nila inisip pakawalan yung piano dahil pinangarap nila ito. Nagsisimula pa lang sila mag-asawa, binili na nila ito. Kaya naman, hindi nila ito gustong ibenta o pakawalan. Isang araw, habang naglilinis ng bahay, yung nanay, nakita niya na puro alikabok na ang piano. Kaya pinunasan niya ito. Ang piano, maraming mga ganun-ganun, di ba? Naipon na ang alikabok. Kaya pinunasan ng nanay yung mga tiklado. At sa kanyang pagpunas, biglang natanggal yung tiklado. Matagal nang hindi ginagamit di ba? Ang bagay kapag hindi ginagamit, mas madaling nasisira. Puro alikabok. Napaisip yung nanay na ang tagal na hindi napapakinabangan ang piano. Nandyan na lang. Hindi na napapansin. Naging dekorasyon. Inalikabok. Matagal na itong walang pakinabang sa kanila. Kaya naisip niya, baka lalo pa itong masira. Kaya kinausap niya ang kanyang asawa. Sabi niya, ibenta na lang natin. Baka hindi natutugtog ang ating mga anak. Baka hindi na tayo makakarinig ng tugtog sa pianong ito. Ibenta na lang natin. Wala nang pakinabang sa atin ito. Nasisira na lang, inaalikabok. Baka sa iba, meron pang pakinabang. Sabi ng asawang lalaki, anong gagawin natin sa pinagbilan? Sabi ng babae, bili tayo ng bike. Magbisikleta tayo. Sabi ng lalaki, saan naman tayo pupunta? Hayaan natin, saan tayo dalhin ang ating mga paa? Ganon nga nangyari, binenta ang piano at bumili sila ng bisikleta. At mula noon, tuwing Sabado, sila ay naglilibot at nakakarating kung saan-saang lugar. Nakakapaglibot, nakakapag-exercise, at nakakapunta sa iba't ibang lugar. Dahil doon, napagtanto na mag-asawa na minsan, kailangan mo lang kumawala o pakawalan, bitawan o iwan ang isang bagay na nakasanayan para madiskubre mong merong pagbabago sa iyong nag-iintay. Siguro sa mag-asawa, piano yon. Siguro sa'yo, ano kaya yon? Issue sa selos. Siguro sa'yo, ang hindi mo mabitawan, yung galit. Siguro bisyo. Siguro tampo. Siguro yung mga lumang kwento na bit-bit mo sa sarili mo. Trauma. No? Inggit. Takot. Iyan yung mga bagay na hindi natin mabitawan, na nakasanayan, na wala namang nadudulot na maganda, kundi kasiraan. Siguro, kung nabebenta lang ang selos, ang yaman mo na. Hello? No? Kung nabebenta lang ang inggit, ay nako,
Ang yaman, daming mayaman dito. No? Kung nabebenta lang. Pero, hindi mo kailangan ibenta. Pakawalan mo. Bitawan mo. Mga kapatid, itong aral na nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Ang aral na maging bukas sa pagbabago. Sabihin nyo nga, pagbabago. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Abram. Ang ganda ng kwento ni Abram sapagkat isang araw, inutusan siya ng Panginoon na iwan ang lugar ng kanyang lahi. Iwan ang lugar na kanyang kinalakihan at kinasanayan at pumunta sa isang lugar na ipapakita sa kanya ng Panginoon. Alam nyo, yung dito sa Parola, alam nyo ba yung Parola? Yung dyan sa May Delpan, no? Sa Parola, pinapaalis na sila. Yung kalahati ng chapel natin, yung isang chapel natin doon, i-relocate na sila. Gagamitin na ng gobyerno. Hindi ko alam, Skyway ba yon? Yung gagamitin, no? Oh, malungkot yung mga tao doon. Kasi pinaalis sila. At pinapapili sila kung gusto nilang ma-relocate sa Bulacan o Cavite. No? Malungkot sila kasi iiwan na nila yung kanilang lugar. Kaya kahapon, nung nagmisa ako doon, sabi ko, minsan baka ganon. Baka kailangan mong iwan ng isang lugar para magkaroon ng pagbabago. Kung kayo ba papipiliin, Bulacan o Cavite, saan mas maganda? Saan? Ang bilis nyo mag-decide, di ba? Kayo na lang lumipat. No? Sila nga hindi makapamili, no? 'Di ba? Kayong gagaling nyo mamili, di ba? No? Pero ganun nga, di ba? No? Pag hindi ikaw ang nasa sitwasyon, ang dali mong sabihin, iwan mo na yan. O bitawan mo na yan. Pakawalan mo na yan. Ang dali nating sabihin yon. Kasi hindi tayo ang maaapektuhan. Pero yung pag-iwan mo, pagbitaw mo sa isang bagay o lugar, mahirap. Kasi nakasanayan, nakagawian. Yung pag-iwan, pagbitaw, mahirap kasi walang kasiguraduhan. Sila, maring sabihin nyo, mas maganda dun, no? Mas maganda sa Cavite, mas maganda sa Bulacan. Pero para sa kanila, walang kasiguraduhan. May trabaho ba dun? May kuryente ba dun? Dito, ang dami, may jumper eh. Gagaling na mga to talaga, oh. 'Di ba? Oh, malayo sa trabaho doon, 'di ba? Dito, isang sakay lang, isang tricycle lang. Oh. Pero ganun eh. Pero magandang pinapakita na minsan kailangan mong iwan ang isang bagay. Yung nakasanayan, kailangan mo lakasan ng loob para merong pagbabago. Si Abram, iniwan yung kanyang nakasanayang buhay at sumunod sa Panginoon. Nagbago yung kanyang buhay. At literal na iniwan niya ang dating buhay sa isang bagong buhay. Wala mang kasiguraduhan, wala mang katiyakan, pero isa lang ang sigurado. Ginabayan siya ng Diyos. Kaya ang buhay niya ay naging maayos. Yun pala yun, no? Iwan mo. Bitawan mo. Nakasanayan mo na lang yan. Baka hindi na yan nagdudulot sa iyo ng bago. Samantala, sa ating ikalawang pagbasa, inaanyayahan naman tayo ni San Pablo sa isang bagong buhay. At ano yung buhay na ito? Buhay na banal. Sabihin nyo nga, yan ang bagong buhay. Kung meron ka lang ding iiwan, kung meron ka lang ding bibitawan, siguraduhin mo, dapat ito ay para sa buhay na banal. Ang buhay na banal ay buhay na merong pagsunod sa Diyos. Buhay na merong Diyos. Yan yung iiwan mo. Yung lumang buhay para sa isang buhay na merong Diyos. Hindi yung iiwan mo lang. Sabi ko nga kahapon pag alis nyo dito, may bagong buhay.
pero dapat nandun pa rin ang Diyos. Merong bagong buhay, pero dapat merong buhay na banal. Kasi kung wala doon ang Diyos, hindi mo sinama ang Diyos, anong ginawa mo? Nilipat mo lang yung buhay mo sa Parola. Nilagay mo lang sa Cavite. Nilagay mo lang sa Bulacan. O ano nangyari? Di ginawa mong Parola ang Bulacan. No? Kasi walang Diyos. Walang pagpapakabanal. No? Kung doon, dinala mo rin yung pag-jumper mo, may bagong buhay ba? Wala. No? Kung doon, dinala mo rin yung pagiging chismosa mo, may bagong buhay ba? Wala. Walang bagong buhay doon. No? Nilipat mo lang yung lumang buhay mo. Naghasik ka pa ng lagim doon. O, di ba? At least, Father, chismosa ako. Sa Cavite na. O, di ba? Walang bagong buhay eh. Bakit? Kasi walang pag-iwan, walang pagpili sa buhay na banal. Hindi madali ang magbagong buhay. Hindi madali ang piliin ang bagong buhay. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng pagbabagong anyo ni Jesus. Ano yung kwento na ito? Alam nyo ba, ang kwento ng pagbabagong anyo ni Jesus nangyari bago ang kanyang pagpapakasakit. Nangyari bago siya pahirapan. Nangyari bago siya patayin at muling nabuhay. Ano ibig sabihin nun? Hindi ba sa pagbabagong anyo ni Jesus, ano nangyari? Nagningning ang kanyang mukha. Naging busilak sa puti ang kanyang kasuotan. Ano ibig sabihin nun? Pagkatapos ng hirap, pagkatapos ng pagsubok, pagkatapos ng kamatayan, merong gloryang naghihintay. Parang pagpapatikim sa atin ito na pagkatapos ng hirap, merong liwanag na nag-iintay. Para bang grade 1 ka lang, pinapakita na sa'yo, may graduation. May katapusan. Pero bago yung graduation, may hirap. Pero ngayon pa lang sinasabi sa'yo, may graduation. At tingnan mo lahat ng gumraduate, di ba, nakangiti? Tama ba? Yung mga gumraduate, di ba, nagniningning, no? Blooming na blooming. Kasi pagkatapos ng hirap, ito, merong maliwanag na kinabukasan nag-iintay, di ba? No? Kami, mga seminarista noon, no? Gustong-gusto namin nanonood ng ordination. No? Yung ordination, yung pagiging pare, doon kayo ordain. Bakit? Kasi ang hirap ng buhay sa loob eh. Ang hirap sa seminaryo, pero napapaalalahanan kami kapag nakikita namin, may ordination. Parang nakakalakas ng loob. No? Yung napapaalalahanan kapag katapos ng hirap, merong gloria, may liwanag. No? Kaya yung mga bata, magandang manood kayo ng mga graduation. Ram-ram, masarap gumraduate. Gumraduate ka na, masarap. No? Pangarapin mo kahit mahirap. O yung mga magjowa dyan, no? Pangarapin nyo ikasal. Hello? Bakit parang di kayo masaya? Huwag nyo panoorin yung mga masihirap na yung buhay. No? Panoorin nyo yung mga magaganda, yung kasal, ganyan. Pangarapin nyo. Para sabihin nyo, no, darating din tayo doon. Pero may hirap. Pero may pagsubok. Pero pwede kang mamatay. Pwede kang mahirapan, masaktan, lahat. Pero paalala ito na kapag ang buhay, binago mo, sinuong mo ang hirap, tsinaga mo ang pagsubok, may gloryang naghihintay. Mga kapatid, ito ang aral na pinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Ang aral ng pagbabago. Sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Sagutin mo, mauna ka. Hindi, sabay-sabay tayo. Ang pagbabago, sinisimulan bawat isang tao. Huwag kang maiwan sa nakasanayan. Get out of your comfort zone para baguhin ang iyong kasalukuyan para sa isang
maganda at bagong kinabukasan. Ito ang aral ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma. Tayo'y inaanyayahan sa isang buhay na may pagbabago. Iwan ang nakasanayan, palitan ng mga turo ng Diyos at bagong pamamaraan para sa isang maganda at banal na kinabukasan. Amen. Amen.